paparating na ang mga Ruso. Pero sa pagkakataong ito, hindi Ukraine ang pakay nila. Paparating sila para kay Putin. Sa social media, isang veteranong Rusong sundalo ang naglabas ng sama ng loob at ibinunyag ang tunay na kalagayan ng hukbo ni Putin. May aligasyon ng abuso at lumalakas ang panawagang mag-aklas. Binababantaan na ng mga sundalong Ruso ang pamumuno ni Putin habang tila nasa abot-tanaw ang Wagner 2.0. Mabilis ang tugon ng Kremlin. Muling nabunyag ang malamig na kalupitan ni Putin na nagiging dagok sa kanyang kapangyarihan at tila pinakamalaking banta sa Russia ay ang Russia mismo. Ibinunyag ni Alexander Lunin, dating komandante ng Reconnaissance Squad ng hukbong Ruso, ang tunay na buhay sa ilalim ng militar ni Putin. Dati siyang kasapi ng Sudza Plateau Volunteer Battalion. Direktang pinuna ni Lunin si Putin, ang militar at pamunuan ng Kremlin na sinabing tinitorture at inaabuso ng mga komandante ang mga sundalong Ruso at madalas ay hangal at parang pagpapakamatay ang mga utos na natatanggap nila na tila para lang magpadala ng mas maraming tao sa kamatayan. Nanawagan si Lunin ng isang direktang pangpupulong kay Putin kung saan ilalantad niya ang totoong katotohanan na hindi sasabihin ng kahit sinong opisyal sa kanya. Karaniwan, ang ganitong klase ng bagay ay tinatabunan lang ng Russia. Ano nga ba ang isang hindi nasisiyahang sundalo sa isang hukbong milyon-milyon ang bilang? Hindi pa rin tumigil si Lunin sa pagsiwalat ng kalokohan at abuso ng militar ng Russia. Ayon kay Lunin, kung hindi natuloy ang pagkikita nila ni Putin, maaaring harapin ng leader ng Russia ang tuluyang pagbagsak ng kanyang pananakop sa Ukraine. Nagbabala si Lunin ng paparating na pag-aaklas at tanging paraan para mapigilan ito ay ipaintindi kay Putin kung paano tinatrato ng mga komander ang kanilang mga sundalo. Sabi ni Lunin, kung hindi siya agad makapunta sa Kremlin at mag-live kasama ka, tatalikod ang hukbo at tututok ang sandata sa Kremlin. Sa gitna ng pahayag na siya ay nakipagkita sa matataas na opisyal ng Ministeryo ng Depensa ng Russia at mga miyembro ng mga serbisyong pansiguridad ng Russia. Malinaw ang pahiwatig. Binalaan ni Lunin si Putin tungkol sa pag-aaklas na posibleng suportado ng ilang matataas na opisyal ng rehimeng Ruso. Hindi ito bluff. Babala ni Lunin sa pagtatapos ng mensahe. Hindi pwedeng balewalain ito. At kung umaasa pa ang Kremlin na maitago ang lahat ng ito, nabasag ang pag-asang yon sa loob lamang ng 24 na oras matapos maging live ang mensahe ni Lunin. Mabilis kumalat ang babala ng dating sundalo. Agad umabot sa 12 milyong views sa social media. Hindi na ito kayang baliwalain ni Putin. Kumalat na ang babala at marami ng Ruso ang nakakita nito. Gayunpaman, naging kakaiba ang mga nangyari matapos mag-viral ang video. Mukhang sinubukan ni Lunin bawiin ang ilan sa kanyang sinabi. Matapos magdulot ng malaking atensyon ang kanyang mensahe, sinabi niya na hindi siya aktibong naghahanap ng paraan o nananawagan ng kudeta, kundi umaasa lamang siyang maiparating ang impormasyon tungkol sa tunay na kalagayan ng mga sundalong Ruso sa kanilang hukbo. Iginiit ni Lunin na ang mga opisyal ng Ministry of Defense at Security Service ang nag-udyok sa kanya na ilantad ang mga isyung ito. Ayon sa Radio Free Europe, Radio Liberty, walang ebidensyang naipakita sa kanyang pahayag, pero hindi na ito nakakagulat. Walang mataas na opisyal mula sa alinman sa mga organisasyong ito ang maglalantad ng kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsuporta sa isang mensaheng sumisira sa ilusyon kung saan masayang namumuhay si Putin. Ipinahiwatig din ang mga sumunod na pahayag ni Lunin na anumang pag-aaklas ay mangyayari ng tahimik at walang lalapit sa kanya upang magbigay ng babala. At bukod pa rito, mabilis na binawi ni Lunin ang kanyang kahilingan na makaharap ng personal si Putin. At sa halip ay iginiit na nais lang niyang ipaalam sa leader ng Russia ang tungkol sa pang-aabuso at suhulan na nangyayari sa loob mismo ng kanyang militar. Isang halos agarang pagsalungat. Marahil si Lunin, na dati ring kilala bilang Alexander Postolov, ay nagsisimula ng matakot. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga pagsalungat na ito, may ginagawa si Lunin na magpapakita na seryoso siya sa kanyang mga pahayag tungkol sa nalalapit na pag-aaklas. Aktibo niyang ginagawa ang mga hakbang para patunayan ang kanyang mga pahayag sa mga araw matapos niyang ipadala ang kanyang mensahe.
Iniulat ng United 24 Media na nagsimula siyang mangalap ng salaysay ng mga sundalong Ruso tungkol sa naranasan nilang pang-aabuso na balak ng ibahagi kay Putin. Sinabi ni Lunin na mayroong libu-libong ganitong mga salaysay at marami sa mga ito ay may kasamang video na nagpapatunay sa mga dinanas na pang-aabuso. Wala ni isa ang ibinahagi sa social media. Mukhang gusto ni Lunin na itabi lahat para sa diretsong pagkikita kay Putin. Kakaiba rin ito. May banta ng pag-aaklas at may mga pahayag na inudyukan siya ng matataas na opisyal na ihatid ang kanyang mensahe. Ipinahayag pa ni Lunin na may suporta siya mula sa isang kinatawan ng mga autoridad sa reyon ng Voronezh. Kahit na ang tanging pangalan lang na nabanggit niya ay si Denis. At sinabi niyang ito raw ay pangalawang gobernador para sa panloob na patakaran sa Voronezh. Si Dmitry Maslov talaga ang may hawak ng posisyong yon ayon sa Against the Vote News. Parang nalinlang si Lunin ng mga opisyal na ginagamit siya para ilantad ang totoong mga problema sa hukbong Ruso. O baka sumuko na siya at wala nang pakialam. Basta may makinig sa kanya. May banta ng pag-aaklas, kaya dapat na itong tutukan ni Putin. Ang kinatatakutan ng lider ng Rusya ay ang muling paglitaw ng Wagner 2.0. Ang mensahe ni Lunin ay dumating halos 3 taon matapos ang isang tangkang kudeta na muntik ng yumanig sa pinakapuso ng Kremlin. Noong Hunyo 24, 2023, hinarap ni Putin ang pinakadirektang hamon sa kanyang kapangyarihan sa 25 taon ng kanyang pamumuno sa Rusya. Si Yevgeny Prigozhin, tagapagtatag ng Wagner Group, ang naging mitsa ng hamong yon. Kahit di opisyal na bahagi ng militar ng Rusya, mukhang kakampi noon ni Putin ang Wagner Group sa unang taon ng pananakop. Pero nagbago ito kalaunan. Noong Taginet 2023, sinakop ng Wagner ang Rostov-on-Don, isa sa mga pangunahing base ng digmaan ng Rusya sa mahigit 1 taon at kalahati. Inorganisa ni Prigozhin ang martsa para sa katarungan habang nagmartsa ang mga mandirigma ng Wagner mula Rostov-on-Don papuntang Moscow. Hindi ito mapayapang martsa. Ayon sa International Crisis Group, pinabagsak ng Wagner ang ilang helicopter at fighter jet ng Rusya, kaya tinawag ito ni Putin na pagtataksil. Natapos ang pag-aaklas kinabukasan. Nasa 200 kilometro na lang mula Moscow ang mga sundalo ni Prigozhin nang ianunsyo niyang lilihis sila patungong Belarus para makipag-usap kay Pangulong Alexander Lukashenko. Nagkasundo sila at tahimik na natapos ang kudeta, habang muling ginamit ng Rusya ang Wagner sa Ukraine at iba pa. Tungkol naman kay Prigozhin, hindi rin siya nagtagal. Hindi nakulong ang dating pinuno ng Wagner. 2 buwan matapos ang martsa, namatay si Prigozhin sa pagbagsak ng eroplano, kasama ang ilang matataas sa kanyang grupong bayaran. Ang tiempo ay tila hindi lang basta nagkataon, at hanggang ngayon ay patuloy ang mga chismis na ang Kremlin ang nag-organisa ng isang asasinasyon upang tuluyang tapusin ang tangkang kudeta. Ang viral na mensahe ni Lunin ay hindi kasing laki ng martsa na may libu-libong tao, pero may pagkakatulad dito sa pag-aaklas ng Wagner. Libu-libo umano ang naglabas ng ebidensya ng pang-aabusang binanggit ni Lunin na laganap sa militar ng Russia. May bantang tutukan ng baril ang Kremlin at panawagan sa armadong pagkilos na posibleng magdulot ng Wagner 2.0 kung hindi mapipigilan. At muli, makikita natin ang isang mandirigmang dismayado na naranasan ang tunay na kalagayan ng digmaan ng Russia sa Ukraine at nagpasya siyang manindigan. Ang ganitong klase ng bagay ay hindi nangyayari sa Rusya ni Putin. Ipinapakita ng tugon ng Kremlin ang matinding takot ng Pangulo ng Russia na mapatalsik siya ng sarili niyang mga tao. Bago natin talakayin ang tugon, paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Naglalatala kami ng mga ganitong video araw-araw, kaya mag-subscribe ka kung may natututuhan kang bago mula sa aming channel. Ang sagot ng Rusya kay Lunin at sa kanyang mga banta ay tila dumaan sa ilang yugto. Sa una, hindi pinansin ng Kremlin ang video ni Lunin. Isa sa mga paboritong tagapagsalita ni Putin, si Dmitry Peskov, ay nagkomento noong Hunyo 26. Sinabihan kaming may ganoong pahayag, pero hindi pa namin ito nababasa. Gayunpaman, ayon kay Peskov, tila kakaiba ang mga ulat tungkol sa mga sinabi ni Lunin. Ngunit, kailangan munang mapanood ng mga opisyal ang video bago magbigay ng opinyon. Maingat ang tugon ng Kremlin marahil
Dahil alam ni Putin at ng kanyang mga kasamahan ang epekto ng video, kaya nag-ingat silang kumilos agad. Balita mula kay Lunin, may pagpupulong na naayos. Pero hindi kay Putin mismo. Sa halip si Vitaly Borodin, isang pro-Kremlin aktivista at pinuno ng federal na proyekto para sa seguridad at laban sa korupsyon, ang nagpaanyaya sa pagpupulong. Hindi opisyal na konektado sa Kremlin, ang grupo ay kilala sa pagsasampa ng reklamo laban sa mga personalidad bilang bahagi ng tinatawag ni Putin na pagsisikap na sugpuin ang korupsyon sa hanay ng mga Ruso. Kinontak ako ni Vitaly Borodin at inimbitahan sa Moscow para ilahad ang aking saluubin at mga issue ayon kay Lunin. Sa isang sandali, para magkakaroon tayo ng pagsisiwalat na magdudulot ng pag-aaklas. Pero pinatigil ng Kremlin ang lahat ng iyon. Noong Hunyo 28, ibinalita ng DW na naranasan ni Lunin ang kapalarang inaasahan ng marami nang siya ay naging viral. Siya ay naaresto di umano sa loob ng 11 araw. Tulad ng marami sa kwentong ito, magulo at magkakaiba ang mga ulat. Sinabi ni Tatiana, asawa ni Lunin, sa My Life Telegram channel na balak ni Lunin pumunta sa Moscow, sakay ng kotse matapos matanggap ang imbitasyon ni Borodin. Nagsimimula ang mga paghahanda noong Hunyo 26, ngunit hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Lunin na makalayo sa kanyang paglalakbay. Nung gabi, dumating sa baryo ng Lisinovka sa Voronezh ang mga nagpakilalang pulis na naghahanap kay Lunin. Nakita nila siya habang binabantayan ni Tatiana ang mga anak sa bahay. Sabi ni Tatiana, sinabi ng asawa niyang buhay siya at maayos, at hiniling na wag nang maglabas ng impormasyon o video tungkol sa kanya sa social media. Kaya si Lunin ay nasa kustodiya. Sinimula ni Lunin ang sarili niyang bersyon ng Marsa ng Wagner, mag-isa sa kanyang kotse habang papunta para makipagkita sa isang lalaking nagsabing tutulungan si Lunin na ilantad ang lahat ng ebidensyang natipon niya tungkol sa pang-aabuso. Bitag ba ito? Ginamit ba ng Kremlin ang pangako ni Borodin ng pagkikita para maakit si Lunin palayo sa pamilya at maaresto? Alam ba ng Kremlin na ang pagpayag kay Borodin na bigyan ng platforma si Lunin na maaring maglantad ng sinasabing pang-aabuso ay maaring magdulot ng pag-aaklas laban kay Putin kung hindi siya kikilos ayon sa dating sundalo? Maaring di na natin malaman at interesante ring makita kung hahaba pa ang 11 araw ng pagkakakulong. Maraming beses na itong nangyari sa Russia pagdating sa pagpapawala ng mga taong napapasama ang loob ni Putin. Malaki ang posibilidad na si Lunin ang susunod na mahulog mula sa bukas na bintana, tulad ng iba na nabanggit lang na pwedeng matanggal si Putin sa kapangyarihan at napahamak na. Dalawang bagay ang malinaw sa kwentong ito. Una, napahiya si Putin dahil sa dating sundalong naglabas ng panawagan ng pag-aaklas na nakita ng milyon-milyon. Pangalawa, kahit walang testimonya na dala ni Lunin sa Moscow, marami ng ebidensya ng kalunos-lunos na kalagayan sa hukbong Ruso. Malaganap ang pang-aabuso ng militar ng Russia. At makikita mo ito kahit walang testimonya na binanggit ni Lunin. Ayon sa Radio Free Europe, Radio Liberty, maraming ulat na may mga sundalong Ruso na ikinulong sa hukay o silong bilang parusa kapag tumanggi silang sumali sa mga halos siguradong kamatayang pag-atake sa digmaan. May ulat na sumusuporta sa sinabi ni Lunin na may mga komander na humihingi ng suhol sa sundalo para hindi sila isama sa pinakamapanganib na opensiba. Ilang sundalong sa pilitang ni-recruit ang naiulat na nagbayad ng hanggang $13,000 sa commander para makaiwas sa labanan sa Ukraine. May kultura ng sadismo sa mga lugar ng pagsasanay ng militar ng Russia, lalo na kapag may sundalong naiiba. Si Artem Biko, dating sundalo, ay nagsabi sa Radio Free Europe, Radio Liberty na naitalaga siya sa ika-273 Brigadang Artilyera ng Russia at naging impyerno ang pagsasanay nang malaman nilang siya ay bisexual. Matindi akong binuli. Pinagsuot nila ako ng 5 bulletproof vest. Sobrang hirap maglakad. Nagsuka at nawalan ako ng malay. Bumagsak ako. Pinagsuot ako ng gas mask. Pinatakbo at pinapagapang pa ako. Para sa akin, parang impyerno na yon. Pero simula pa lang pala yon, sabi ni Bikov. At idinagdag pa niya na ang mga regular na pambubugbog gamit ang mga pamalo at ang mga sundalo na pinapalo ang mga kamay gamit ang martilyo o ipinoposta sa mga radiator ay ilan lamang sa mga bagay na nasaksihan niya. Ang iba ay hindi ganun kaprangka tungkol sa pang-aabusong naranasan nila.
Mas pinipili nilang manatiling hindi kilala habang iniuulat nila ang kanilang mga karanasan. Iniulat ng TVP World noong Enero na libu-libong opisyal na reklamong ipinadala sa Kremlin ang aksidenteng nailatala online ng pamahalaan ng Russia na tumutugma sa mga binanggit ni Bykov at nais ipakita ni Lunin kay Putin. Mahigit 6,000 reklamo ang natanggap ng ombudsman para sa karapatang pantao ng Russia mula Abril hanggang Setyembre 2025. Nagkwento tungkol sa mga pamilyang takot para sa sundalong mahal nila at mga tropang pinarusahan dahil tumangging sumama sa mga misyong halos tiyak ang kamatayan. Sa pagpapadala sa kanila sa Ukraine na may dalang bandila ng Russia, nagiging target sila. Pati mga naka-wheelchair, pinapadala sa harap para maubos lang bala ng Ukrainian. Dinagdag ng ulat na ito ang isang nakakaintrigang bagong anggulo sa kwento. Sinabi ni Lunin na may nalalapit na pag-aaklas at nais niyang ipakita kay Putin ang ebidensya ng pang-aabuso para makakilos ang leader ng Russia bago ito mangyari. Gayunpaman, ipinapakita ng ulat nung Enero na ito na maraming natatanggap na ulat ng pang-aabuso ang Kremlin, libo-libo sa loob lamang ng ilang buwan, at malamang na mas marami pang libo-libong iba pa. Ano ang ibig sabihin nito? Alam ni Putin na abusado ang militar ng Russia, pero wala siyang pakialam. Karaniwan na ang ganitong mga kwento sa militar na umaasa hindi lang sa kalupitan at sadismo para itulak ang mga sundalo, kundi pati sa pagsunod sa bisyon ni Putin na sakupin ang Ukraine. Ayon sa Geopolitics and Security Study Center, noong Marso 2024 kilala ang kulturang militar ng Russia sa mataas na pagtitiis sa hirap at karahasan, at taglay na nila ito bago pa ang digmaan sa Ukraine. Ang ideya ay tila ganito: para makagawa ng mga akto ng kalupitan, kailangang malantad ang mga sundalo sa mga ganoong gawain. Kailangan din silang abusuhin mismo. Kailangan nilang manood habang ang mga kasamahan nilang tumatangi sa utos o gumagawa ng anumang hindi ayon sa sinasabi ng kanilang mga komandante ay pinarurusahan at pinahihirapan. Hindi naman magbubunyag si Lunin kay Putin. Sasabihin lang niya sa leader ng Russia na ayon sa plano, gumagana ang kanyang hukbo. Kung walang bago sa gustong ipakita ni Lunin kay Putin, bakit pa ito mahalaga? Ang simpleng sagot sa tanong na yan ay ginawa ni Lunin na publiko ang mga pang-aabusong ito sa mga taong maaaring hindi pa naririnig ang mga ito sa loob ng Russia, at ipinapakita nito na may mga sundalo na sawang-sawa na at handa nang tapusin ang digmaan. Maaring may maganap na pag-aaklas dahil ang pagod sa digmaan ay nagtutulak sa mga tulad ni Lunin na ilagay ang sarili nila sa panganib sa pamamagitan ng paggawa ng desperadong hakbang. Kung ang sinabi ni Lunin tungkol sa impluwensya ng mga Defense Ministry at Secret Service officials, posible ring pagod ang ilan sa mga pinakamalalapit kay Putin. Naghahanap silang makaalis, kaya baka pagpapatalsi kay Putin na lang ang opsyon. Pagod na ang hukbong sandatahan ng Russia. Ayon sa Radio Free Europe, Radio Liberty, lumalakas ang pampublikong debate sa hanay ng mga elite ng Russia kung ititigil na ang digmaan. Lalong tumitindi ang tensyon. Kailangang harapin ni Putin ang mga miyembro ng Russian State Duma na nagbababala ng revolusyon, tulad ng nakita noong 1,917 ang paparating. Iyan ang mensahe ng leader ng Communist Party ng Russia, Gennady Zyuganov, kay Putin noong Abril, nang binalaan niya na ang epekto ng digmaan ni Putin sa militar at ekonomiya ay maaring magdulot ng kanyang pagbagsak. Para sa leader ng Russia, ang sinabi ni Lunin ay pag-uulit ng mas maingat pero delikadong salita mula sa ilang makapangyarihang tao sa Russia, hindi lang basta emosyonal na pahayag. Sa aktwal na labanan, patuloy na pakaliit pa rin ang iniuusad ng Russia sa Ukraine, at sa loob mismo ng Russia, mas maraming drone ang pumapasok sa teritoryo ni Putin kaysa dati, at ang ilan ay umaabot pa hanggang sa Moscow. Napilitan si Putin aminin na ang kakulangan sa supply ng fuel ay dahil sa pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng langis ng Russia. Kaya si Lunin ay posibleng hindi mismo nangguna sa kudetang parang Wagner 2.0. Nagbabala siya ukol sa pag-aaklas at kitang-kita ang pagbabago ng pananaw kay Putin at sa kanyang digmaan sa Russia. Para sa isang dating sundalo na maging lantad sa kanyang pagkadismaya at ibunyag sa milyon-milyon ang pang-aabuso na nangyayari sa hukbo, masama na yon. Ang lahat ng yan na nadadagdag pa sa pagkakabaha-bahagi ng mga elitista at sa mga ebidensyang hindi na maikakaila tungkol sa mga kabiguan ng Russia sa larangan ng labanan at mga pag-atake ng Ukraine sa loob ng Russia ay isang posibleng sakuna para kay Putin.
Maaring may malaking bagay na malapit ng sumira kay Putin. Ang tanong ay, kung aalis ba siya dahil sa pag-aaklas militar o tahimik na aalis habang pinaplano ng iba ang pagtanggal sa kanya? Parehong pabor sa Ukraine ang resulta at binibigyan ni Putin ng dahilan ang mga kaaway para pabagsakin siya. Bukod sa pagod at galit sa militar, dinadala ni Putin ang bansa sa ekonomikong pagkawasak. Posibleng wala ng balikan para kay Putin at sa kanyang rehimen. Alamin kung bakit sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para makita pa ang iba naming balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa loob ng Russia na nagpapahiwatig na bilang na ang mga araw ni Putin. At salamat sa panonood!